Ngayon nga, kinakarma ho ang mga animal at mga demonyo. Bakit? Yung mga kongresista ho na pumirma, sila po ngayon ay nanganganib sa eleksyon. Bakit to? Talagang kung hindi sila binubu, kung hindi man sumisigaw ng Duterte ang mga tao, ay wala akong napunta sa kanilang mga pagtitipon. Ito ho, panoorin po natin. Maganda ho ito. Na nagsasabing papalitan umano si House Speaker Martin Romualdez, may informasyon ka na po ba rito? And your reaction po? Wala akong information. Wala akong information sa document na pagpapalit kay House Speaker Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Ayan. Alam mo, maganda yan Yung prinsipyo na the damage has been done. Sinabi rin yan ni Senator Bongo doon sa hearing. Maganda tong ginagawa mo, Amy, pero wala na tayo magawa. Nandun na si Pangulong Duterte. Ika nga, the damage has been done. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Wala na. Sabi nga, tapos na. Ngayon ka pa nag-iingay. Ngayon ka pa kung ano-anong pahiring-hiring mo dyan. The damage has been done. Wala na. Wala nang silbi, ika nga. Kahit pa sabi nga, aanuhin mo ang damo. Kung wala na si Bong-Ab. Muntiga ko na masabing bongbong Buti hindi ko nasabi. Shit. Hindi, aanuhin mo ang damo kung wala na ang kabayo. Di ba? So parang ganito sinasabi ni VP Sara Duterte kay Romualdez. Aanuhin mo pa na matanggal siya, nangyari na mga nangyari. Ano yun? Paalala lang natin mga kababayan. Ano ba nangyari? Una, yung budget. Alam naman po natin yung blanco sa budget. So, nangyari na po yun at ang balita ko nga ito, bali-balita po ito. Yung nagkwento sa akin Kasi kung maaalala niyo, balik lang natin ng kapiraso yung budget. Nabuking yung budget na kung saan ay may mga blanco. Alam nyo, meron daw mga nagalit na ilang kongresista dahil hindi yun ang kasunduan o usapan. Una yun. Pangalawa, may isang malaking religious group, hindi ko na lang papangalanan. May isang malaking religious group na nagalit at sinabing hiningi yung ulo ni Speaker Romualdez, allegedly, di umano. Daw. Hiningi yung ulo ni Romualdez, sabi. Ibig sabihin daw noon, pinagre-resign si Romualdez. At ang ginawa daw, di umano, ay instead na si Romualdez, ang parang sacrificial lamb ay yung kanyang balalay na chairman ng isang komite na kung saan humahawak ng budget o nag-aayos ng budget ng Kamara. Kaya ang mapapansin ninyo, nag-resign daw yun because of, I think, health reason. Alam mo naman, ganyan naman sila pag nagpapalusot. Health reason. Diba? Pero, ang katotohanan nun ay hiningi daw yung ulo at yun ang parang pinaka-compromise, ika nga. So, anong ibig ko lang sabihin? Ba't natin pinapaalala yan? Kasi yan ho yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte na huli na ang lahat. Diba? Nakatkong na yung budget. Nakuha na, nailipat na yung budget sa ayuda. Kasi ganyan po talagang ginawa nila sa 2025 budget. Ilipat po, itigil. Ang dami yung tinigil dyan. Una, yung sa PhilHealth na pinuna mismo ng Supreme Court. Di ba? Pangalawa, yung pong mga infrastructure. Sa katunayan, meron ako isang napanood na video na kung saan itong isang congressman na sira-sira ang kanyang lugar. Ang ginawa niya, instead na yung allotted budget for pagpapagawa ng mga roads sa kanyang lugar,
ginamit niya sa AKAP, ipinalipat niya. So, nung dineliberate, inilipat ngayon ito sa mga AKAP, AYEX, mga ganyan-ganyang programa. So, syempre, yung kanyang maitim na balak ay napatupad. Syempre, ikaw ba naman, sip-sip ka ba naman kay Speaker Romualdez? Talagang asal ka dyan, Panginoon ang dating mo. So, nailipat sa kanya. Hindi ko na lang papangalanan. Kung alam nyo yung lugar na yon, ilagay nyo dyan sa baba. Ang laki daw. Sa katunayan, para ho kayo updated, pinost ko po yan sa social media, sa Facebook. Matingnan ho ninyo. I-follow nyo po ako sa Facebook, Banat by 2.0. Kasi pambihira ba naman yung Banat by? Impersonator daw ako. Kaya gumawa na lang akong bago. Banat by 2.0. Papansin nyo dyan, panoorin nyo po dyan, yung mga video na kung saan nilipat. Sa katunayan, isa sa pinakamay malaking budget pagdating po sa mga ganyang programa ay yung kanyang distrito. Ano ibig ko sabihin, mga kababayan? Yan din po yung ginawa na sinasabi ni VP Sara Duterte na wala na. Nangyari na yung mga nangyari. Nakatkong na. Nanakaw na. Anong gagawin natin? Huli na ang lahat. Yun po ang parang pinapahiwatig po ni VP Sara Duterte, 'di ba? Na parang wala na po yung pera, aanuhin pa natin. Nawala na, sabi nga niya, hindi na maibabalik 'yan mula sa korupsyon. Yun po ang sabi niya, okay? So, ang tanong ano sa tingin ninyo? May silbi pa ba kung tanggalin si speaker sa Kamara? O ito'y isa lamang, alam mo na naman yun, palusot. Kasi ito'y tinatanong ho siya doon sa may lumabas na dokumento na sinabi naman po nila, fake news. Meron bang aamin? Hindi, yun lang naman ang tanong dyan eh. Fake news yan, fake news. Meron ka ba nakitang umamin? Aaminin ko na korap ako. Aaminin ko na sisipain na ako. Aaminin ko na wala nang confidence sa akin ng Pangulo. Aaminin ko. Wala. Si Marcos pa aamin? Naku po, pambihirang buhay ereo. Lahat o ata nun puro kasinungalingan lumalabas sa bunganga nun. Pag hindi sa kanya, doon sa kanyang tagapag-atake na si Yusik Claire, di ba? Tuloy natin to. Laki ng magkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So, palitan man natin si House Speaker Romualdez, hindi na natin magabalik yung pera na wala dahil sa korupsyon. Brian, last question. Busy my preliminary investigation ng NBI yun sa kaso. Kaso na ikinay ng NBI-DB. Sabi niya, ay may tae. Joke lang. Hindi, kayo naman ba? Tabiro lang. Ito, tinatanong naman kung a-attend daw ba siya doon sa pagdinig sa NBI. Actually, hindi naman po hearing yun eh. Parang sinamon lang, pinatawag lang. Investigasyon. Alam mo mga kababayan, nakakatawa lang. Nakakatawa lang. Nung napakinggan ko, ano ba, hindi po ito galing sa korte. Linawin mo natin, hindi po ito court. NBI is not a court, okay? Hindi po ito matatawag na court order, wala hong ganon. Ito po ay pagtawag lamang upang magbigay ng iyong salaysay. Sinumpa ang salaysay. At syempre kailangan ka mag-appear doon at mag-appear. Hindi appear. Ano yun? Taking. Hindi, para isusumpa mo na, parang sasabihin mo na ako gumawa niyan, ganyan. Parang hiningi yung side mo, ika nga. Parang ganon. Natawa lang ako. Bakit? Kasi, hindi ginawa sa kanya yan sa Kamara. Kasi dapat ang proseso dun sa impeachment. Ito mga kababayan, linawin ho natin, kahit kanino nyo itanong na abogado o eksperto sa konstitusyon, ang tawag po sa ginawa ng Kamara ay impeachment. Therefore, VP Sara Duterte is already impeached in the House of Representatives. Yeah? Pero meron pa rin tinatawag na impeachment trial naman sa Senate. Iba naman po yun, okay? Kasi medyo sabi nga nung mga nagpaliwanag dyan, medyo magulo yung wordings na ginamit sa ating konstitusyon na kung saan impeach ka na, pero impeachment trial pa rin po yung tawag doon sa Senate. Pero ganito, ang proseso dapat kasi dyan,
pag may naghain o nagreklamo na ito si VP Sara Duterte ganito. Kasi meron meron parang bang pumunta doon, hinain yung impeachment complaint. Dapat ang gagawin ng Kamara ay hihingi ng iyong panig. Hindi pa pwedeng magdidesisyon na lamang agad-agad. Hihingi ng iyong panig. So papatawag ka, ano ang masasabi mo dito sa impeachment na hinaing sa'yo? Ganito. Tapos tatawagin ka ngayon ng komite na in charge dyan. Committee of Justice. Ang nakakapagtaka dito, nagawa ng NBI na ipatawag si VP Sara Duterte upang magpaliwanag. Kung kaya pala nilang gawin yun, at yun pala talaga ang tamang proseso, bakit po hindi ginawa sa Kamara yun? Naiintindihan natin kasi alam nyo, sa lahat ng batas, ulit-ulitin po natin to, ang konstitusyon po ang pinaka-supreme sa lahat ng batas. Dapat na ayon po sa konstitusyon. Halimbawa, yung batas na pinapatupad ngayon sa Kamara, ibig sabihin yung alituntunin dyan, yung impeachment, kailangan meron pong pagsasang-ayon sa batas ng konstitusyon. So anong ibig sabihin ko? Ang sabi po ng ating konstitusyon, ang lahat po ay merong due process. Ibig sabihin, pag ikaw ay pinagbintangan, pag ikaw ay inakusahan, ikaw ay dapat dumaan sa due process. Walang ginawang due process kay VP Sara Duterte doon sa impeachment na ginawa ng Kamara. Ni hindi man lang siya pinatawag at pinagpaliwanag o depensa ng kanyang sarili doon sa impeachment complaint. Basta na lang puwersahang di umano binayaran ang mga kongresista upang pumirma sa impeachment complaint na yun. Yun ang problema ngayon. Ngayon nga, kinakarma ho ang mga animal at mga demonyo. Bakit? Yung mga kongresista ho na pumirma, sila po ngayon ay nanganganib sa eleksyon. Bakit to? Talagang kung hindi sila binubu, kung hindi man sumisigaw ng Duterte ang mga tao, ay wala akong napunta sa kanilang mga pagtitipon. Diba ho? Bakit? Kasi nga po, ang tao ay talagang antiwala pa rin sa mga Duterte more than anything else. The Duterte are not perfect. Baka sabihin nyo sinasabi kong perfecto ang mga Duterte. No. There is no such thing as perfect human being. But, yung mga ginawa ni Pangulong Duterte, ginawa ni VP Sara Duterte, ay sobrang layo naman sa mga ginawa ng ibang politiko. So, therefore, talaga nga naman mga Pilipino ay nabilib sa mga Duterte. They are true. They are honest. At higit sa lahat, hindi ho sila katulad ni Marcos na kung saan gumagante, hindi, alam mo yon, hindi iniintindi ang pagsisilbi sa bayan. Ang talagang iniintindi lang niya ngayon ay yung maipanalo yung kanyang mga bata. Kasi mapapaya nga naman siya. This is a fight between the administration and the Duterte, di ba? Yan, aminin na po natin, ganyan talaga magiging labanan ngayong kampanya. Kaya nga alam nyo mga kababayan, sana mag-isip-isip yung mga may tangkang mandaya. Dahil ngayon pa lang, kitang-kita na ho ng mga mata ng mga Pilipino na pag ang Duterte ang nagrally, talagang dinadagsa, mainit ang tanggap ng mga Pilipino. Ito, worldwide po ito. And yet, sasabihin nila hindi lumalabas sa survey. Tapos yung kanilang mismong rally ay wala akong nagpupunta. Kung meron mang magpunta ay dahil sa bigayang nagaganap. Ngayon nga, meron na naman silang legalized vote buying. Ano ho yun? Etong 20 pesos na bigas. Bakit ko nasabing legalized vote buying? Muntakin mo sa particular laang na lugar.
gagawing 20 pesos ang bigas? Saan ka nakakita ng ganun? Di ba? Mantakin mo ha, dito lang sa particular na lugar na ito, dito may 20 pesos. Bakit? Kasi nga, malaki po. Sabi nga, ilang milyon daw ata yan. I think, correct me if I'm wrong, I think more than 4 million something ang botante doon. At hahatakin yan yung mga kandidato nila. Diba? Ang lupit ho nangyari na ho yan. Talagang, ito isang panunuhol. O ito, para bagang, kasi ito ang nakalagay pa nga doon sa bigas na yon, fulfilled promise. Parang pelikulang animal, no? Hindi ko fulfilled promise yan. Meron pang isang tanso vlogger na nangangalang Sangkay, yung nagpakalat ng Talano Gold. Ang sinasabi niya, bakit wag tayong bumoto ng mga kandidatong ayaw sa 20 pesos na bigas? Ang hina talaga ng kokote nito ni Sangkay, no? Hindi na nagbago. Talagang ever since talaga, mahina talaga itong mamang to. Alam mo, hindi ho naiinis ang tao doon sa 20 pesos na bigas. Ang problema kasi dito, niloloko nyo ang taong bayan. Niloloko nito mga politiko ang taong bayan. Ito'y ito'y hilig ni Marcos yung bang panglabas lang na pagbabago. Bakit kanyo? Kung talagang na promise fulfilled, dapat nationwide. Una, ang ganda ng punto ni Jimmy Bondoc lumakas ba ang mga farmers natin? Ibig sabihin, nagbago ba sila? Ibig sabihin, meron bang nagawa ang gobyerno upang tulungan ang mga farmers? Dumabi ba ang kanilang production? Ibig sabihin, yung mga nagagawa nila na kaya bumaba ang bigas ay dahil dumami? Hindi. Nasuportahan ba ng gobyerno? Naayos ba yung mga road to farm? Hindi. Yung mga irrigation na kailangan? Hindi din. Wala akong nagbago. Ibig sabihin, kung bulok nun, mas bulok pa nga ngayon. Ano to? Bakit bigla nagmura ang bigas? At particular lang sa ilang lugar? Kasi nga, may mga nakatagong bigas. Kung maaalala ninyo, di ba, ang daming raid na nangyari? Ang daming raid. Dati na mga, alam mo yun, mga bude-budega. Ang tanong, asan yung mga yun? Hindi kaya ito yung mga bigas na yun? Na kunwari, magbebenta lang ng 20 pesos na bigas, pero sa totoo lang, ang tawag dyan, parang panglabas lamang na pagbabago. Ibig sabihin, hindi naman talaga naayos yung sistema, hindi naman talaga nasuportahan yung mga farmers. Para lamang baga mabudol, mapaniwala yung mga tao. O, kita nyo na? Yung pangako kung 20 pesos na bigas natupad. Hindi ho Nagkakalokohan. Tayo nanggagaguhan ho tayo. Kawawa naman po taong bayan kung ganyan at ganyan ang gagawin ninyo. Hindi ho tama. Kaya sana mga kababayan, maunawaan natin na ito isa na namang form ng pangbubudol sa ating mga kababayan. Kayo mga taga Cebu. Kasi sa inyo daw gagawin yan Walang problema. Kunin ninyo. Hanggang kaya ninyong kunin, ubusin ninyo. Ubusin ninyo yung 20 pesos na bigas na yan. Kasi sa ating galing yan. Tax ng bayan yan Yung subsidy na ginawa nila ay galing sa tax ng bayan, sa tax natin yan. So kunin nyo, karapatan nyo yan. Pero, huwag nyo iboto. Yun ngang gobernur ninyo dyan kumaharap pa sa kaso Bakit? Tingnan nyo yung kaso niya. Baka kala nyo biro-biro. Although, merong legally silang nilalaban ngayon. Ina-appeal nila kasi bawal daw ang mag-suspend during the campaign period o less may days before the campaign, before the election, bawal mag-suspend. Okay. But the fact will remain na meron siyang proyektong pinaspas. Meron siyang proyektong minadali na hindi dumaan sa tamang proseso. Yun po yung akusasyon sa kanya. At kinatigan ng ombudsman. Ay, ibig sabihin, meron kang ginawang hindi maganda, hindi tama.
Doon pa lang, sabi nga, sabit na. Ngayon, kung yung pinaglalaban mo yung proseso, sige, ipaglaban mo yan. Walang problema. But the fact will remain that you did something wrong. Diba? Kaya nga, ito mga kababayan itong nangyayari sa Cebu, huwag po kayong paloloko. Dahil malupit po ang mga politiko ho dyan sa Cebu. Talaga nga naman. Hindi lang ho balingbing. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.